Hindi namin kasalanan na namatay ang mga anak ninyo mga magnanakaw. Kasi yung mga anak nyo mga bangag, mga anak din yung ginagawa nilang breakfast ng shabu, dapat lang sa kanila namatay sila sa war on drugs. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pag nagkataon na kayo ay napabagsak sa inyong mga pwesto at nawala ang piling ng katarungan at lumagsak ang timbangan sa inyo, kami mismo ang babalat sa inyong mga pwesto kayo magkalaman tayo. Maulol. Siyempre tayo. Picture muna. Formang Jompik. Forman mo ni Jompik. Ano ba? Bawa mo talaga sa inyo. Pag nakabiti. Opinion ko sa inyo na tiga ng ICC si Pierre. Yes. Ang opinion ko sa ICC, kayo mga tiga ICC, mga ulo kayo mga taga ICC kayo, ang hilig niyong makisawsaw sa problema ng ibang bansa. Pero problema ng mismo ng Netherlands, hindi niyo mabigyan ng solusyon mga gagong mga International Criminal Court. At ito, ang mensahe ko naman sa mga loyalista na nag-celebrate at nagpalakpakan. Ang saya ninyo kasi nakulong si Pierre Ade. Hindi namin kasalanan na namatay ang mga anak ninyo mga magnanakaw. Kasi yung mga anak nyo mga bangag, mga anak din yung ginagawa nilang breakfast ng shabu, dapat lang sa kanila namatay sila sa war on drugs. Hindi ninyo yung mga anak ninyo. Sana, wala nang Duterte maupo. At sana, itong mangyayari sa inyo mga politiko, kayo mga magnanakaw pensana. Sana unang anak ninyo ang maretas at biktima ng mga adik. Babay na po sa lahat. Mabuhay! Medyo Okay guys, this first na at balik kami ng Liwasan. Okay, salamat sa 1 million dito sa ating live. tuloy ang program, pero tuloy yung program. Talaga na. Bro, isang oras lang ha. Naka-timer pa. Ay!
na nga. Kaya na sinasabi ng mga organizer dito, ano naman tayo eh, Diren, dyan lang. Yeah. Yung binulong si, sabi ko nga, binulungan ata yan nung maliit pa, binulungan ata yan ng kanyang ama na, bumbok, pag magpresidente ka, magnakaw ka. Siguro yun ang mensahe na binura niya ang Anti-Corruption Commission dahil yun ang turo ng tatay niya magnanakaw. Na bumbok, magpresidente ka at magnakaw ka. So that makes him corrupt president ever. Nalagpasan pa nga daw niya ang record Guinness Book ng kanyang ama na greatest magnanakaw sa Pilipinas. Pangalawa, ano ba ang ibabangon ni Bongbong Marcos? Nagtalaga siya ng mga judges sa Sandigang Bayan, sa Ombudsman, sa Supreme Court, may pinasok siya mga justices. Para ano? Gusto nilang linisin ang madilim na nakaraan ng kanilang ama na maraming kaso. So ngayon, unti-unti nang nabura ang mga kaso ng kanyang ama sa plunder niya sa bansang ito. Lumalabas na mga kaso at pinawalang sala na ang kanyang ama at kanyang pamilya sa mga pagnanakaw na kanilang ginawa noong panahon ng kanyang ama. Pangatlo, anong ibabangon nila? Sa libro kasi, di ba, sa atin, doon sa libro ng Philippine History, nakatatak doon na ang Marcos ay magnanakaw, diktador, at failed. Di ba, salud ng bayan ang mga Marcos. So, itinalaga niya ang kanyang kabinet, pinalitan si Inday Sara, pinalit si Angara para pag-alis niya, malinis na ang libro, wala ng history na libro na magnanakaw ang kanilang ama. Yun ang katotohanan na babangon muli sila. At ngayon, sino ngayon ang mga nabibiktima sa kanyang mga ginagawa? Tayo, mga Pilipino, hanggang sasabihin na lang ng DTI, hanggang sasabihin na lang ng Claire Castro na kasya na daw yung 500 pesos na notiboy na ng mga tao sa Pilipinas. Di ba, isang kapamahakan na salita yun para sa atin. Ibig sabihin, wala na talagang pera ang taong bayan dito.